Hello guys! Hello Virgo! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Virgo. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Virgo. This is general reading. Unexpected. So ano ba yung unexpected moment, unexpected happenings, news na pwedeng dumating sa'yo Virgo? Okay, number 36, 9. So meron ditong Virgo na posibleng nagpaplano mag-travel. Maybe this Virgo ay nagpaplano siyang mangibang bansa. Parang ganon. Maybe this Virgo ay nagpaplano siya na tumira sa malayong lugar. Maybe this Virgo ay nagpaplano siya na mag-asawa sa ibang lugar. Parang ganon. So, yung this on horizon na to, matagal mo na tong pinaplano. Kumbaga. Okay? Matagal mong pinaplano, matagal mong minamanifest na matry yung pamumuhay sa ibang bansa. So, 36 is 9. So, sinasabi ng baraha na you're waiting but near to completion na siya. So, halimbawa, kung ilang taon ka nang naghihintay dito, 9 years or maybe 9 months ka nang naghihintay ng visa, ng yung passport, ng yung contract, sinasabi ng baraha na meron dito na possible na good news regarding sa travel na yan. Okay. Okay, thinking of you, a loving thought, serendipity. So, may isang tao, maybe from far place siya. So, maybe this is relationship or maybe this is business or career. Posibleng nasa long distance relationship ka or maybe nasa ibang bansa ka or nasa Pilipinas ka, isang tao ang posibleng nag-iisip sa'yo, lalaki man siya or babae, iniisip ka niya. These thoughts ay kumbaga yung iniisip niya ay para sa kabutihan mo, parang ganun. So, halimbawa, kung may boyfriend or girlfriend kayo na nasa ibang bansa, nasa Pilipinas kayo, nakikita ko na yung plano nyo, kumbaga, yung plano yung dalawa na magsama sa isang lugar na malayo sa kinalalagyan mo sa ngayon, ay siguro yan yung iniisip mo. Okay? And, posible din makatanggap ka ng offer, love offer. I hope na single ka. Kasi kung may asawa ka dito, ang baraka kasi na to na dalawa, na combination niya, 36-29, parang ano siya, magsyota, mag-asawa, magkapatid, magnanay, na nagpaplano silang dalawa, na like for example, ikaw nasa ibang bansa ka, like nasa Amerika, Europa, gusto mong i-petition yung parent mo. Ganun yung energy na yan. Gusto mong dalhin yung mahal mo sa buhay, sa lugar kung saan ka nakatira. And yung iba naman, girlfriend, boyfriend. But if you are not, like for example, you're married, tapos ang kausap mo is, like for example, foreigner, or pwedeng ibang tao na gusto yung tumira sa ibang bansa, tapos may asawa ka sa Pilipinas, sinasabi ng baraha, mag-iingat ka. Okay? 36-9. 36-9 and 29-11. Kasi may minamanifest ka eh. I hope na, kasi may nakikita tayo ditong Virgo, you're married, or maybe you're in a relationship, pero mayroon kang third party. Ikaw mismo, babae ka man or lalaki, mayroon kang third party. So, kung ikaw ay may third party, kung nanonood ka sa ngayon, mag-iingat ka. Kasi, siguro sa ngayon, hindi pa lumalabas yung katotohanan, but in the end, makikita at makikita, lalabas at lalabas ang katotohanan. Okay? Okay, 9 of Swords and 2 of Swords. And Ace of Rods. Okay. So, yung 9 of Swords dito and 2 of Swords, sinasabi ng baraha sa'yo na meron dito ang exciting na, like for example, exciting ideas, inspiration, offers. Diba? Parang ganyan. So, ibig sabihin, yung Ace of Rods dito is napaka-exciting niya. Nakaka-excite siya. Yung parang like for example, job offer, business offer, or maybe, yun nga, long distance travel, nakaka-excite talaga siya. But, merong 9 of Swords and 2 of Swords.
Ibig sabihin, etong distant horizon na to, plano mo yan. Gusto mong gawin, gusto mong itry. But ang problema, excited ka nga, di ba? Excited ka, gusto mong mangibang bansa eh. Excited ka na makaalis ng Pilipinas. Pero, kalahati ng excitement na yan, meron kang nararamdaman na confusion. Confused ka eh, kasi hindi mo alam, ano bang gagawin ko doon? Ano ba yung ganito, ganyan? So, parang, yung Two of Swords dito, sinasabi na, excited ka pero hindi ka sigurado. So, yun yung magiging rason kung bakit hindi ka makatulog sa mga susunod na araw kasi sobrang mag-iisip ka. Diba? Excited ka pero hindi mo alam kung itutuloy mo. Nine of Swords is sleepless nights. Mga negativity yan. Ang nakikita ko dito, isang Virgo na posibleng sawang-sawa na siya sa financial problems or sa kahirapan sa buhay. Pwedeng lumaki siyang mahirap or talagang may pera siya dati tapos bigla siyang na-bankrupt or naghirap siya. But dito sinasabi ng baraha sa'yo na sobra-sobra yung kagustuhan mo na makaalis dyan sa sitwasyon mo na yan. But, ang nakikita ko sa'yo dito, hindi ka sigurado eh. Excited ka pero hindi sigurado. Yun yung energy mo. Okay, tingnan mo, diba? Three of Rods, Ace of Pentacles, and Seven of Rods. Isang job offer, career offer, na matagal mo nang hinihintay, ang posibleng darating sa'yo. So, maybe nag-a-apply ka sa isang business, nag-a-apply ka ng business permit, or nag-a-apply ka sa isang company. Sinasabi ng baraha, matagal ka nang naghihintay eh. Maybe 3 months ka nang naghihintay, or maybe 3 years. Sinasabi ng Ace of Pentacles dito na, kumbaga, lalabas na yung result. Pwedeng makatanggap ka ng email, ng chat na tanggap ka na. But Seven of Rods, sinasabi ng baraha na may kailangan kang proteksyonan. Okay? May kailangan kang proteksyonan, may kailangan kang gawin, may kailangan kang unahin, may kailangan kang isettle muna, ayusin muna. Okay. Ace of Cups. And then, Knight of Cups. So, dito sinasabi na yun, love life talaga to eh. Diba? So, kung makikita mo dito, sa lahat, single ka man, in a relationship, may third party ka man, mag-iingat ka. Ingat-ingat kayo guys eh. Kasi, etong Knight of Cups, talagang may mag-o-offer sa'yo ng love life. Or maybe may third party ka na talaga. Pero, nandito yung Four of Swords, mag-iingat ka. Kailangan mo pag-isipan yan. Lahat ng offer na ino-offer sa'yo, lalo na related sa emotion, pakikipag-live-in, pakikipag-meet up sa isang tao na alam mo na emotionally attached ka or ganyan-ganito, tapos may asawa ka, may asawa din yun, or kung ano pa man, basta mag-iingat kayo. Prioritize peace of mind, prioritize, kumbaga, legal, diba? Yung hindi ka nanloloko ng kapwa, or hindi ka din niloloko. Kasi Nine of Swords, yan yung karma eh. Pwede ngayon, masaya ka, but maybe bukas, pagsisisihan mo siya. Okay? Thank you guys. Bye!